Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction. Excuse me. Itong pahayag ni Senator Amy Marcos. In-interview siya ni Alvin and Tourism sa The Hague, Netherlands. Tinanong tungkol sa mga Senate resolution. May dalawang resolution, ano? Una, yung resolution para yung interim release ni PRRD, tatlong senador na. So, pang-apat si Senator Amy na susuporta. Plus, ito ang mas maganda. Resolution para imbestigahan sa Senado ang nangyaring kontrobersya, yung pagkamatay ni late Paulo Tantoco na sa police report nababanggit doon ang hindi lang police report, kay Peki daw. Balita ng LA Hollywood News na ibalita na ang sanhi ng pagkamatay ni Paulo Tantoco ay overdose ng coke. Iimbestigahan daw yan sa Senado. Si Senator Padilla at Senator Amy ang magpapa-initiate. Okay, pakinggan natin ha. Propose a resolution to do a house arrest with respect to the interim release of President Rodrigo Roa Duterte. Will you share or will also vote for this resolution to be? Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila. Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC. Ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Amen. Amen. Last question po. Senator Amy Marcos, you urged the Malacanang to write a comprehensive report with respect to ano po nangyari with respect to the involvement of the First Lady, Liza Marcos. Are you also going to open an investigation to look into this matter? I think Senator Robin has already Yun. initiated an investigation. Yan, nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagbubulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung anong nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari paliwanag nila para yung inosente hindi pagpintahan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. Thank you po. Okay. So, yung Senate resolution urging ICC na ma-house arrest na lang si PRRD, example, doon sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Magandang adikain yun, subukan lang. Walang imposible. Although sabi ni Senator Remy na parang mahirapan tayo sa ICC, at least mayroong resolution. Sana dadami pa ang mga senador na susuporto niyan kasi apat na silang senador. Believe, Padilla, Bongo, Bato, Amy, baka yung Duterte Black. Ito sila, malaking bagay yun. Next, dito sa coke overdose issue, parang deadma lang ang Malacanang. Tinanong si Jose Claire Castro tungkol yan kung tatalima ba sila sa comprehensive report na hinihingi ni Senator Amy. Wala, hindi sinagot Iba ang sagot ng Palace Press Briefer. Wala, deadma. Napunta sa fake report, fake police report. Doon nag-concentrate. Iba naman dito sa
yung certain, yung talagang nangyari na is namatay sa coke overdose yung isang kababayan natin. Bakit ganun nangyari? Yun ang hinihingi ng taong bayan. So, pabayan na lang muna natin yung police report kung peki ba o hindi. Basta yung medical examiner's report, very certain na namatay sa coke overdose. Bakit nagkaganon? Maraming tanong. Yun ang dapat ipaliwanag. Ayaw nilang magpaliwanag. Kaya nararapat talaga, good news, itong sinabi ni Senator Amy na nag-initiate na si Senator Padilla, siya susuporta, magkakaroon ng Senate hearing yan. Hindi na sila hindi na sila dahil baka na naman katulad nung kay PRRD na hindi sila mag-attend. Tingnan natin. Okay, magbasa muna tayo sa mga comments, ano? Yung Ma'am Amy, please iparelease si Tatay Digong, looy na kaayos siya diya. I believe na lahat na pwedeng gawin ni Senator Amy ginagawa niya. And the same interview na nabanggit ni BP Sara na nag-apply ulit si Senator Amy sa ICC para mabisita si PRRD. Kasi hindi ka basta-basta makabisita eh. So I hope maaprobahan at napag-usapan ni PRRD at BP Sara tungkol kay Amy. Sabi daw ni PRRD na naniniwala si Tatay Digong natin na sincero si Senator Amy sa kanyang pakikipagkaibigan kay BP Sara. So, anyway, kanya-kanya tayo, may mga kasamaan tayong Duterte supporter na walang paniwala kay Senator Amy, manggagamit daw. Okay, wala tayong magawa niyan. Basta ako, napatunayan ko na sa obserbasyon ko lang, opinion ko, tunay ang pakikipagkaibigan o pagkakaibigan ni Senator Amy at BP Sara. Wala yung mangga. Nagtutulungan talaga sila. Beyond politics daw ang kanilang friendship. And I believe it. So, salamat. At meron tayong super ate ng Pangulo na nandyan na alalay ni BP Sara.